DIY tape-in hair extensions. Hi everyone! So for today's video is try ko ngang gumawa ng DIY tape-in hair extensions. So ito nga yung hair extensions na kinabit sa akin. So braided micro ring yung ginawa sa akin dati. Nagpa-home service lang ako niyan. So far okay naman. Tumagal naman siya ng ilang months. Medyo pricey nga lang kaya hirap na rin ulitin na magpagawa pa. Kaya nga naisipan ko itry itong tape-in hair extension kasi nakita ko parang madali lang siyang gawin at kayang-kaya mo nga rin siyang i-DIY. So bumili nga lang ako nitong wig glue and wig adhesive tape para makagawa ko nitong hair extension. Ang dami ko nga napanood at nakita mga tutorial ng paggawa nito pero ito yung nakikita ko na mas madaling gayahin. First time ko nga lang itong gagawin kaya hindi ko alam kung magiging successful itong gagawin ko na to. Ginamitan ko na nga rin siya ng blower para madaling matuyo yung glue at para maigabit ko na rin kagad. Magkabilaan ngayon lalagyan ko ng double side tape dito dahil inisip ko para mas matibay siya at hindi kagad matanggal. Nilagyan ko nga lang siya ulit ng glue para mas matibay. Talaga hindi magkakahiwa-hiwalay itong mga hair extensions ko. Tapos pinatungan ko lang ulit siya ng double-sided tape. After nga niyan, ginupit-gupit ko na lang tong mga excess sa dulo para pumantay siya doon sa double-sided tape. Actually, habang ginagawa ko nga to, talagang hindi ko maisip kung paano ko siya ikakabit, kung kakayanin ko ba, kung magiging maayos pa yung pagkakakabit ko. So, pinutol-putol ko na nga rin siya doon sa size na magkakasukat lang para mas maganda siyang idikit sa buhok. Actually, kaya ko na rin naman mag-DIY micro ring hair extension sa sarili ko, pero gusto ko itry kasi itong tape-in hair extension. Ito na nga lahat yung natapos ko ng tape-in extension at ready na nga ako ikabit to sa hair ko. At kung gusto niyo makita kung paano ko to ikakabit, ayan, ituloy nyo lang yung panonood nitong aking video. Ito nga yung reference ko sa placement na gagawin ko dito sa tape-in hair extension. Kaya lang parang kulang itong nagawa kong hair extension kaya gagawin ko na lang ng paraan pagkakasyahin ko na lang siya. So nilayer-layer ko na nga lang yung hair ko so hindi ko nga alam kung pantay siya dahil ang hirap talaga pag DIY. Ikaw lang yung magkakabit sa sarili mo. Ayan, and then kinuha ko na nga tong hair extension at alam nyo ba sobrang dikit na tong adhesive tape na to na ginagamit sa mga wig. Kaya ang hirap na tanggalin. Ayan, tapos ididikit ko na nga siya dito sa part ng hair ko. Dinikit ko na nga lang mo siya sa ibabaw and then after nito, lalagyan ko pa siya dun sa pinakailalim. Kumbaga sandwich yung tawag sa kanya. Ayan, inangat ko na nga lang yung hair ko tapos nilagyan ko ng clip para maipatong ko sa ilalim yung isa pang hair extension. Mas maganda nga ito kung talagang pantay yung pagkakagawa mo at malinis yung pagkaano ng hair, pagkahati. So dahil nga first time ko pa lang itong gagawin, so error and trial pa. Ayan. Pagpasensyahan nyo na yung gawa ko kahit hindi siya malinis tingnan. So kapakapa na nga lang yung ginagawa ko dyan kaya hindi ko talaga matansya kung pantay. Dapat kasi pagkapantay yung dalawang adhesive tape na magka-sandwich para magandang tingnan. So, unang kabit ko nga hindi na kagad pantay pero okay lang yan. Try lang ng try. Ayan, mukhang satisfied naman ako sa pagkakakabit ko at mukhang nga talaga siyang matibay. Kasi hinila-hila ko siya. Hindi talaga siya natatanggal. And then, pinalansya ko na nga rin siya para lalo pa siyang magdikit yung pinaka-adhesive tape. So, pag magkakabit nga raw tayo nito, wag masyadong sagad sa anit para hindi siya masakit. Para hindi rin mag-cause ng irritation yung pagkakadikit niya. So, repeat process lang. Ganun lang ulit yung ginawa ko. Since sandwiching ko lang yung pinaka-hair ko dun sa tape-in hair extension. Hanggang malagyan ko na nga lang siya lahat. Actually, June 23, 2024 ko pa nga ginawa itong video na ko na to. So, ngayon ko lang siya may edit. So, July 26 ngayon. So, almost 1 month na pala yung nakalipas. And, ayan, nakakabit pa rin sa hair ko ngayon itong aking DIY hair extension na tape-in method. Kaya pala napansin ko na parang humaba na yung pinaka-roots niya at bumaba na yung mga tape. Ayoko na nga sana maganto pa, magkabit pa ng mga hair extension. Kaya lang, ang bagal kasi humaba ng hair ko. Tapos, last time na nagpagupit ako, ang ginupit sa akin sobrang igsi, parang si Dora. Ang sabi ko dun sa nagugupit, gupitin lang yung mga dulo, yung mga dry. Pero nakita ko, ang igsi pala ng ginupit niya dun sa may likuran ko. Tapos, tinuloy niya pa sa harap. Kaya, ayan, tiis-tiis na muna ako mag-hair extension at mag-wig para magmukhang mahaba yung hair ko ulit. At ang isa pang nagustuhan ko nga dito sa paggamit ng human hair extension is pwede ko siyang, ayan, planchahin, kulutin, kulayan. Ito, nagkulay nga ako ng color red. And then, iyon pa nga rin yung hair na nakakabit sa akin ngayon. Mas nagustuhan ko nga talaga tong tape-in hair extension compared do sa micro ring. Hindi kasi siya masakit sa ulo, lalo na kapag nakahiga. Unlike do sa micro ring na kapag humiga ka, nahigan mo yung pinaka micro ring,
is masakit siya doon sa pinaka-anit. At saka wala ka rin makikita parang mga bato-bato sa buhok mo, lalo na kung gusto mag-ipit ng buhok. Ayun, walang lumalabas na ganun. Hindi talaga siya halata itong tape-in hair extensions na to. So, nakarami na nga tayo ng kwentuhan at ayan, malapit na rin pala akong matapos. Actually, kung sanay ka na maganto, madali na lang tong gawin. Sobrang easy lang talaga. At dahil nga first time ko pa lang dito sa video na to, nagagawin to. Ayan, kaya nangangapa talaga ako. So far, okay naman siya sa akin. In 1 month na gamit ko siya. Hindi ko nga napansin na naka 1 month na ako. Kailangan ko rin kasi ng mahabang hair ngayon. Gawa nga na nagpo-promote ako ng mga hair products. Yung mga hair curler, hair treatment, hair shampoo. So, kailangan ko ng mahabang hair talaga. So, yung mga wigs naman na gamit ko is synthetic lang. So, hindi siya human hair kasi sobrang pricey ng human hair na wigs. Tsaka mas komportable na ako dito sa hair extension na ganito compared do sa mga synthetic. Medyo nagagamay-gamay ko na nga siya yung banda dito sa kinakabit ko sa taas ng hair ko. At saka nasa gilid lang naman siya. Madali lang siya makita. Kaya much better nga kung meron kayong katulong maganto, yung magdidikit lang tsaka yung titingin kung pantay ba yung pagkakadikit. Yan. So malapit na nga ako matapos. At tingnan nyo naman, ang ganda ng kinalabasan. Hindi siya halatang tape-in. Lalo na siguro kapag nilugay ko na yung buhok ko. At mas maganda nga rin kung kakulay ng hair mo yung gagamitin mong hair extension. Ito, gano'n nga pala itsura niya sa front camera. So, tinatanggal ko muna yung cover nitong double-sided tape. So, dalawa nga yan. Magkabaliktaran yung dikit niya. Kuha lang ako ng konting piece of hair and then isa-sandwich ko na siya doon. Hindi nga pantay-pantay itong hair extension na ginamit ko. So, itong maigse is dito ko na lang lalagay sa unahan, sa bungad. So, ganito nga yung ginawa ko para mas matibay siya, mas kapit na kapit. Hindi siya kagad matatanggal, hindi kahit hilahilahin mo pa at sabunutan. So, meron nga dumidikit na pa ilan-ilan na hair dun sa pinaka double-sided tape. Pero hinayaan ko na lang para mag-blend din siya. Then, pinaplansya ko siya para maging sticky palalo yung double-sided tape. Then, ito na nga ang aking final look ng aking DIY tape-in hair extension. And so, kailangan ko nga lang siyang i-blend ng maayos para hindi siya halatang extensions. And then maganda nga dito, ayan, pwede mo siyang ipitan, hindi siya masakit sa buhok at hindi rin siya mabigat na para ka merong mga bato-bato sa buhok katulad nung sa micro ring. So, kailangan ko nga lang siyang i-trim para mag-blend siya ng maayos. Pero so far, nagustuhan ko talaga siya. Ang ganda niya compared dun sa micro ring talaga, promise. So, nag-order na nga rin ulit ako ng panibagong wig glue and wig adhesive dahil nga i-retouch ko na siya. Then, i-update ko na lang kayo kapag tinanggal ko na to and then ikinabit ko na ulit. Looking din ako ng hair ngayon na mahaba para mapalitan ko ng mahabang hair yung may iiksi. Sa mga gusto mag-try nito, sobrang dali lang mga sis, lalo na kung gumagamit din kayo ng hair extension at nagpapa-micro ring pa kayo. Pwede nyo itong itry sa mga human hair extensions nyo. So, yun lang for today's video. Again, it's me, Arlene, your Budolera. Thanks for watching.